Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Homebase Edit. For today's video guys, pag-usapan natin yung mga kilalang influencer or kahit po tayo, kahit newbie tayo, ay pwede rin masuspend or ma-deactivate yung ating mga Facebook account or even yung mga pages natin. So isa na nga guys dito yung post mula kay Boy Tapang, nakakagawa pa lang ng kanyang Facebook page ay nasuspende po ulit ito ni Meta. So base po ito, ito po ay galing kay Showbiz Insider. Ayan, grabe naman, sabi dito ni Boy Tapang, kakasimula ko pa lang sa isang bagong page si Boy Tapang ay binahagi nito na maging ang bagong page niya ay suspended din ito at matapos madawit sa unang page yung isang page niya daw dahil sa online gambling promotion. So yan, na-suspend and i-share ko naman sa inyo ano nga ba yung sinabi ni Boy Tapang related dito sa issue na to, no? Ito yun. Ay 11. Ayan. So wala na ako ga-promote anang July 11. Isunod dito ko sa ingon nila nga bawal na mag-promote. So wala ako na-promote. So timingan lang ang Facebook nga nawala. Kay wala na suspended. Ako rin makita admin man ko. So naagid akong page. So gi-fix pa karon. So wala gid siya nawala. Timingan lang gyud. Ay ibalik pa ba sir mensahe sa imong mga followers and fans? Sa mga followers nako, ayaw mo kabalaka. Sa mga tinud nga followers nako, sa mga bashers nako, bahala mo diha. So sa mga followers na nako ni, ayaw mo tuo sa mga piki na page kay di na ako ang akong Facebook nga nadungog nga nawala. Actually wala mawala akong Facebook page. Natimingan lang siya karon nga. So base dito sa pagkakaintindi ko, hindi ko masyado naintindihan yung language, pero base sa sinabi niya na timingan daw yung kanyang page dahil sobrang dami niyang mga fake account na gumaya o kumukuha ng mga video o content niya at pinopost. At dahil doon nagkaroon daw ng copyright violation or restriction. Okay, kaya daw tinake down or sinuspend ni Facebook. So, eto, yun, nadamay din yung bago niyang gawa. Actually guys, i-share ko lang, tip din muna to bago tayo magpatuloy sa topic natin. Kung kayo po ay na-suspend or na-deactivate yung profile account or even pages, wag na wag po kayong gagawa ng bago. Ang kailangan nyo munang gawin is mag-appeal. Kung meron kayong mga kailangan i-message sa Messenger, gumamit muna kayo ng Messenger sa kakilala nyo or kaibigan or kapamilya nyo. Wag muna kayong gumawa ng bagong page or profile na same po yung information na ilalagay nyo dyan. Email, yung contact number, yung pangalan nyo po, yung address. Dahil kapag na-detect na naman ni Facebook yan, dahil nga po meron silang features na Meta Verified badge or yung blue check. Yung blue check po na yan is AI, service, no? Wherein na-detect po nila yung mga video na pinost na may similar na captions or mismong yung video na original. Pati rin po yung mga profile na mga poster o fake profile. So, nade-detect na po yan ng Meta Verified subscription. Kung kayo po ay naka-subscribe dyan, better ituloy nyo po yan kasi kung marami naman talaga kayong followers or million followers na kayo, kailangan nyo talaga mag-verified. Kasi nga, ang dami pong kumukuha ng mga videos natin o videos nyo at po-post po nila yan sa panibagong page at pwede po yan maging cause kung bakit nagkakaroon ng suspension or violation ang inyong mga page. Nadadamay. Okay, katulad po sa akin guys, isang buwan po tayo mahigit na nasuspend June 19 and na-recover lang natin siya guys noong July 23. So sabi po ni Facebook, base sa experience ko, nagkaroon daw ng checkpoint yung Facebook account, kaya daw kahit nag-appeal ako, hindi ka agad na-aprobahan. So, ang ginawa ko, instead na ma-stress ako, nag-focus muna ako sa ibang bagay, di ba? Instead na i-recover ko kung hindi naman talaga asikasuhin niya ng Meta support kasi nga may problem lang talaga yung Facebook, di ba? So, yun yung isang reason na iniisip ko. Pero yung kay Boy Tapang, sabi ng article na kinuha natin is sabi may mga nagpo-promote daw ng mga online gambling and isa na nga daw po yan sa tinitingnan ng CICC or ng mga group dito yan yung mga agency para i-take down yung mga page na yan, 'di ba? Or i-report kay Facebook. So, ano yung may share ko dito, no?
Ito yung top 5 alleged reason bakit nasuspende ang page ni Boy Tapang. O actually, hindi lang naman si Boy Tapang pinag-uusapan natin dito. Pwede rin po sa atin, pwede rin po sa ibang creators na kilala nyo. Okay? Para magkaroon kayo ng idea. Sabi dito, alleged promotion of illegal online gambling. Yan yung nakita natin sa news. Galing po yan dito sa ABS-CBN. Kung gusto nyong i-check yung article, ilalagay ko dyan sa my description. Ayon sa ilang netizen at vloggers, si Boy Tapang at iba pang influencer ay allegedly na involved sa pagpopromote ng online gambling platform na hindi umano license or lisensyado. Alam naman natin, 'di ba, Pagcor po 'yung nagle-lisensya ng mga ganyang mga online gambling, 'di ba? So, kapag po hindi yan registered, possible talaga magkakaroon tayo ng problema diyan. Sa ilalim ng Meta policy, allegedly, bawal, actually hindi lang allegedly to, bawal talaga kay Facebook yung pagpo-promote ng hindi licensed or registered na mga online platform or kahit anong gambling content na walang legal permits or regulation. Yun nga yung nagpo-promote ng mga casino or online, di ba? So, source, alleged claim, ito po, galing po yan sa ABS-CBN. Panoorin nyo na lang to, no? Ayan, in-interview dito yung Deputy Executive Director ng CICC, si Asek Renato. Renato Paraiso. So, eto po mismong galing po yan. Influencers still promoting illegal gambling could face estapa case. ICC. Okay? So, pwede daw magkaroon, medyo mabigat tong kaso na to, guys, estapa. So, be very careful din po, hindi lang po yung mga kilalang creator, kung kayo po ay nagpo-promote ng mga online platform or gambling na hindi registered ng Pagcor, possible po talaga, ayan, madamay tayo sa ganito. Okay? So, reason number 2, ito, alleged stricto pagpapatupad ng Meta policy. Actually, hindi naman to alleged. So, naman yan, stricto talaga si Facebook. Lalong-lalo na kung kayo po ay monetize, di ba? Merong mga bawal tayong i-upload, merong mga bawal tayong ilagay sa title, description, or even hashtag ngayon kasi nga may mga upgraded policy na po si Facebook. So, Meta allegedly enforce a zero tolerance policy kahit bagong gawa po yung ating page or profile. Kapag may nakita silang alleged violation or possible violation or restriction ng inyong page or profile, agad po nilang isosuspend. Based po sa experience ko, na-suspend po tayo na walang matino na reason kung bakit na-suspend. Okay? Ilang vloggers na nagre-reklamo na kahit wala pang warning, ay bigla silang nawala sa platform or nawawala sa platform. Ito po is source reportedly incident sa Billionario articles. So, open natin to. Again, yung mga article na yan ay ilalagay ko dyan sa description para po mabasa nyo po. Okay? Ayan. So, no one untouchable, sabi dito, Meta purge top Pinoy influencer over promotion of illegal online gambling. So, ito yung ilan sa mga alleged na nagpo-promote ng illegal gambling na hindi registered. Okay? So, ayan, marami pa. Actually, ayan, scatter and delete. Big time influencer scramble to remove illegal gambling promos after DICT sweep. Okay, marami. Guys, dami mga kilalang creators yan. So, siguro makikita natin nababawasan na yung mga pagpopromote ng mga ilang online gambling kasi nga diyan sa issue na yan. So, kung gusto nyo basahin yung full article, ilalagay ko niyan diyan sa may description. Okay? So, number 3, ito, alleged AI detection system. Alam naman natin, yung AI po ay mas lalong gumagaling, mas lalong tumatalino. Meta system allegedly relies heavily on AI. Alam nyo po ba yung Meta Verified, isa po yan sa nakakatulong sa mga personality or influencer or creator or blogger para po ma-eliminate yung mga copycat na mga page or profile, para po ma-eliminate yung mga poster account. Kailangan talaga mag-subscribe kayo dyan sa Meta Verified. Para po, 'di ba, makausap yung direct yung support
And yun nga, totoo naman yung guys, may mga ilan talaga na kapag ni-report ko yung page, sample, merong gumaya sa page ko o profile ko, pag ni-report ko kay Facebook yan dahil naka-meta verified ako, kaagad-agad niya guys, tinitake down lahat ng video na kinuha po dun sa original producer or publisher. So, ganun katindi yung meta verified watch or subscription. Okay? So, eto pa. Dahil nga po AI na po, mostly yung nagtatrabaho sa sa Meta, AI na po yung nagde-detect ng mga possible violation, restrictions. And ayan, para makita ang gambling related content, AI na din po yung nagde-detect niyan. Paano nakikita ng AI yan? Ito. Kahit raw wala kang direct promotion, basta may word na jackpot or bet or logo ng isang sugal app, alleged or possible na napaplug agad ang content mo. So, yan po Mostly, pansin natin siguro yung ibang page na yan ay hindi na yan nagge-generate ng ad revenue kapag po talaga napatunayan na ito po ay nagpo-promote ng illegal gambling. Possible wala lang ads na papasok diyan. So, kikita na lang sila sa pagpo-promote or yung mga X-deal na tinatawag, di ba? Ito yung note. These are based on anecdotal creator experience and unverified reports from social media. So, again, di pa rin natin masasabi. Meron pa rin naman tayong mga kilalang mga creator na nagpo-promote ng sugal and yet, ang lalaki pa rin ang kinikita sa ads. Okay? So, number 4, alleged reuse of content or page cloning. So, ito po talaga yung isa Yung page cloning, dapat talaga siguro hindi parang magkakaroon ng trademark kung gagamitin yung words na yon, hindi kaagad siya i-approve ni Meta. Like for example, Jose Opa Moleda Jr. Kapag po may gumawa ulit ng page na yan o profile niyan, dapat hindi na ma-approve ni Facebook di ba? Para wala na tayong makuha ng mga page cloning or profile cloning. So, di ba? Para lang yan sa sa isang app, yung YouTube, guys, Kapag may nag-upload ng video ko sa kanilang bagong YouTube channel, automatic na detect po kagad ng YouTube and ipapadala ni YouTube yan gamit yung notification na meron kang poster account, parang ganon, at kumuha ng video mo at in-upload sa kanilang YouTube channel. So, meron kang gagawin doon, pwede mong i-take down instantly or i-message yung mismo nag-upload. Then, i-trinay ko guys, i-delete kagad yung pinost na yon, automatic deleted kagad. So, ganun katindi yung ibang platform. Sana, di ba, ma-implement din dito sa Facebook yon. So, dapat, kumbaga, magkaroon ng trademark, yung page name or i-register parang ganun. Pero alam ko naman, posible pa naman mangyari yan sa ngayon kasi nga, di ba, ang dami pang dapat gawin para dyan. Okay, Meta allegedly sees this as spammy or manipulative, kaya agad itong nasususpinde. Ayan yung isa guys. So, possible, mayroon naman point si Boy Tapang doon na ang sabi niya sa reporter na nagtanong sa kanya kung bakit ba nasuspend yung account niya dahil nga doon sa copyright at naging affected yung kanyang main page or profile. Kaya niya ito din i-activate or nasuspend. Sabi, allegedly. Okay? So, dahil nga po yan sa mga, katulad niya, nagpo-promote ng mga illegal gambling. So, nadadamay talaga yung mismong page. Kahit sabihin natin si Boy Tapang nag-promote ng registered na online yan, gambling. Tapos yung poster niya naman nag-promote ng illegal gambling. So possible affected din siya kasi nga pangalan niya nandun. Trademark niya yung ginamit, 'di ba? So sana nagigets yung point ko. Ito ay alleged pattern na napansin ng ilang tech vlogger at page admin sa kanilang experience. So, yon po ay base dito sa nakuha natin ng mga article. Number 5, ito. Alleged legal pressure at estapa warning. Ayon sa mga ulat, ang CICC ay nagbabala o nag-warning na ang mga influencer na allegedly nagpo-promote ng gambling ay maaaring maharap sa estapa cases. Okay? Ito ay allegedly part of government crackdown sa mga online sugal na walang license. So, yun din po ay galing sa ABS-CBN News.
Again, kung gusto nyo basahin yung full article po niyan, ilalagay ko sa may description ng video na to. Alleged issue na dapat malaman ng mga creator. Actually, hindi lang po dapat to alleged. Dapat alam natin to. Meta policy on gambling content, kahit raw may disclaimer ka o age restriction, allegedly, hindi pa rin ito sapat kapag may gambling promo na walang lisensya. Tama po yun. Kahit po yan ay may disclaimer sa inyong video or age restriction, hindi pa rin po yan papasado o hindi pa rin yan pwede i-promote. Meta allegedly consider any kind of gambling-related call-out as a violation, kahit shout-out lang o soft mention. So, pwede rin po pala tayo niya magkaroon ng violation, ano? Kahit shout-out lang. Alleged monetization losses. Actually, hindi naman to alleged. Totoo po ito. Kapag napatunayan po ni Meta or nakatanggap sila ng report na yung page na yun ay nagpo-promote ng mga illegal software or gambling, di ba? Possible masuspend. Actually, hindi lang naman yaan yung pwedeng makapag-suspend. Marami pang mga factor. Maraming creators ang allegedly nawalan ng kita at followers dahil sa sudden page takedown. Ilang Facebook stars, Reels bonuses, affiliate program allegedly nawawala bigla kapag napaplug ang page. So magtaka na kayo guys kung bigla na lang nasuspend or nawawala yung mga monetization tools nyo kasi nga yan po ay napaplug yung mga content or video nyo. Okay? So be very careful po sa pagpopromote ng mga ganyan. Okay. Eto last one, creators reaction allegedly frustrated. Totoo naman to, nakaka-frustrate yan. Lalong-lalo na 'di ba kung millions of followers ka tapos bigla masususpend. And andun lahat guys ng mga pinagpaguran niyo ng pag-video. So I suggest kung kayo po ay content creator, dapat may backup kayo ng mga videos nyo. Okay? So i-backup nyo. Alam ko meron namang mga storage kung saan mababackup nyo yung videos nyo para kahit ma-disable or ma-deactivate permanently yung mga page nyo, pwede ulit nyo re-upload na lang. Basta yung tama ang re-upload nyo. Ilang vloggers ang allegedly hindi alam ang dahilan kung bakit bigla silang natanggal sa platform. Sinasabi nilang allegedly wala daw malinaw na paliwanag si Meta kahit sila ay nag-appeal na. Totoo po yan. Ako po mismo yung magpapatunay sa inyo. Kahit po ilang beses ako nag-appeal, na-suspend pa rin po tayo ng mahigit 1 buwan na walang reason, walang matinong paliwanag si Meta. Okay? So ano po ba yung mga pupulot natin dito or dapat nating intindihin? Again, kung kayo po ay may mga suspended account, wag muna kayong gagawa guys ng bago. Wag muna kayong magkikreate ng bagong page na similar doon kapangalan dyan sa nawala or na-suspend na page nyo. Hintayin nyo na lang bumalik. Kung suspension lang naman yan, hindi naman siya permanently disabled or suspended. Hintayin nyo, wag kayo guys munang gumawa ng mga bagong account. At kung kayo naman guys ay bago dito sa Facebook monetization or bagong gawa ang inyong mga page, be very careful po sa pag-post, sa pag-create ng mga content. Kasi nga, monetization na po ito at alam nyo naman, lalong humihigpit po tayo sa mga online platform. So, kailangan natin talaga mag-ingat sa pagpo-post. Sundin natin yung mga polisiya ng bawat platform. Partner, content, community guidelines, pare-pares lang naman yan kahit sa ang platform. Meron lang siguro konting difference, pero alam nyo naman, bawal i-post yung mga bawal. Bawal i-post yung mga content na makakasama sa community ng bawat platform. Isa na nga dito si Facebook. So guys, kung marami kayong nalaman at natutunan o kahit konti, guys, please, pa-like, pa-share, pa-comment naman dyan at pa-subscribe na din dito sa ating YouTube channel. Malapit na po tayong mag 200,000 subscriber at isa na po kayo dyan. Maraming salamat po in advance. See you again sa next video. Bye-bye!